Okay, so kagaya na nabasa nyo sa title, napakamura ng Samsung tablet na pag-uusapan natin ngayon. Actually, first time ko makakita ng ganito kamurang tablet ng Samsung ha. So, ito yun. So, na-order namin siya nung Sabado, dumating siya Monday. Na-appreciate ko din kung gaano kabilis kumilos yung Samsung kapag umorder ka sa kanila online. Ang bilis talaga. So, ito yung Galaxy Tab A9. Ang presyo nito ngayon sa Lazada ay 8,990 pesos para doon sa Wi-Fi version. Kung LTE version ang gusto natin or kung gusto nating lagyan ng SIM card, 10,990 pesos naman yung presyo niyan. So, nandiyan yung link guys sa description box sa baba kung gusto nyo itong bilhin. Okay, isa pa sa mga napansin ko guys, kapag order tayo sa Lazada ngayon, lalo na mga gadget, makikita nyo na meron na talagang may seal na talaga. Ayan no, sa bawat opening, meron kayong makikitang seal. So, talagang may additional peace of mind na tayo ngayon kapag order tayo sa Lazada. Pang ilang beses ko na rin ito napansin na talagang may ganitong changes. Tapos, ayun, makikita ninyo, yan, may ganyan palagi na design sa box. Okay, so open natin to ngayon. Okay, so balot na balot naman guys ng bubble wrap. Ito na yung ating Samsung Tab A9. Ayan, puro bubble wrap guys. Galing, ayos. Ayan siya. Okay, napakaliit lang talaga. Ang liit lang ng tablet na to. Nasa, nasa 8.7 inches lang yung display niya. So, konting laki lang dun sa mga phone na ginagamit natin. Okay, ganda ng packaging ha. In fairness sa Samsung. Okay, ito siya guys. Ayan. Galaxy Tab A9. Yan lang. Napakasimple lang. Wala na tayo ibang makikita dito sa box. So, yung kulay na nandito sa atin ay silver. Meron pang black na ganito kung gusto natin. Pero gusto ko kasi palagi lighter color. So, open natin to. Okay, so slide lang natin. Yan, kapag nagupit na natin yung mga seal. Okay. So, meron tayong balot para dito sa tablet natin. Yan, parang manipis na tela. Okay? Ang cute lang. Cute ng tablet na to. Tapos, meron tayong maliit na cover dito. Meron pa tayong charging cable. So, USB-C to USB-C. Pero wala tayong charging brick. Okay, meron tayong documentation. Ayan, wala tayong charging brick. Ayan, meron pa tayong pala sa ilalim. Ayan, SIM ejector pin. Okay, tanggalin natin ang cover ng ating Tab A9. Wow. Cute. Ganda. Ganda guys, oh. Ganda. Cute siya. Napaka-decent ng itsura kahit napakamura ng tablet na to. Open ko lang, Ayan. So, go-boot up na tayo, guys. For comparison lang, ito yung iPhone 15 Pro. Diba, ang liit na nito? Ayan, So, hindi ganun laki. Hindi ganun sobrang laki yung difference sa mga phone na ginagamit natin. Okay, so nag-boot up na siya guys. Makikita ninyo na yung bezel niya. Medyo makapal pero undecent nung pagkakaano niya. Kasi pantay yung chin. Pantay yung forehead tsaka yung chin. Tapos pantay din yung dalawang gilid. So undecent naman ng itsura. Ayan. So okay naman siya. So setup ko muna to guys. Tapos balikan ko kayo. Kuha lang ako ng ilang mga benchmarks at mag-install lang ako ng ilang mga application. Okay, so fully setup na itong ating Samsung Galaxy Tab A9. Okay, pag-usapan natin ilan sa mga na-discover ko dito sa tablet na to. Okay, so una ko napansin guys ay yung pagka-simple ng kanyang design. Pero premium pa rin. Makikita nyo matte finish. Hindi siya kapitan ng fingerprints or ng smudges. So kahit pa wala tayong case na ilagay dito, okay lang. Pero syempre, mas maganda pa rin. Bili tayo kahit jelly case lang, simple jelly case sa Shopee or sa Lazada para maingatan natin. Kasi pag na bagsak, may dent talaga na magiging halata dito. So, meron tayong single camera. Yan, 8 megapixels yan. Tapos sa harap ay 2 megapixels. Mamaya pag-usapan pa natin yan. Dito sa may right side, meron tayong power lock button. Tapos ang ating volume up and down buttons at microphone. Dito naman sa may left side, makikita natin yung lalagyan na ng micro SD card. Tapos dito naman sa may taas, yung ating secondary speaker. Tapos dito sa may ilalim, makikita ninyo yung main speaker natin. Which is very good talaga kasi parehas ng placement. So, nandito yung ating primary na speaker. Tapos, ayan, same pa rin. So, kahit naka-landscape mode tayong ganyan. Ayan,
Diba? Ganun din dito sa kabila. Galing. Tapos, katabi ng ating primary speaker, yung ating main mic, yung ating USB-C port, at meron pa rin tayong headphone jack. So, basically guys, itong Tab A9, kahit napakamura lang, well-made talaga. Kasi kompleto tayo eh. Meron tayong dual speakers, meron tayong headphone jack, naka-USB-C na rin. Ang ganda pa ng placement ng secondary speaker. So, talagang hindi tinipid to ng Samsung. Okay, so pag-usapan natin tong harap. So, una sa lahat, wala tayong pre-installed na screen protector. So, agad-agad, maghanap na tayo kung may available na online para maingatan natin yung display nito. Pagkatapos, meron tayong choices naman ng wallpaper. So, para dun sa mga mahilig mag-customize, ayan, yung mga wallpaper naman tayo dyan. Tapos, makikita nyo guys, updated yung kanyang One UI. So, halimbawa, nag-open tayo ng isang application, for example, itong calendar, makikita ninyo, meron siyang taskbar. So, yung mga nandito sa dock, ayan, mapupunta dito sa ilalim para sa easy access kung gusto pa nating magbukas ng additional application para makapag-multitask tayo. So, for example, mag-open tayo ng file manager. Ayan, diba? Meron tayong dalawang application at once. Galing, diba? So, kagaya na sabi ko kanina, talagang hindi tinipid ng Samsung itong Tab A9 kahit yung software. At good news din guys, itong Tab A9 ay compatible hindi lang sa 2.4 GHz pati na rin sa 5 GHz connection. So para dun sa mga gagamitin to sa online classes, ewan ko lang kung meron pang gumagawa nun ngayon, or sa pagre-research, maasahan natin na magiging mabilis yung internet nito. Ngayon, pagdating sa quality ng kanyang dual speakers, okay naman guys, pasado naman, hindi naman Dolby Atmos level na separation ng sound, pero pwede na. Maganda na rin para sa presyo niya. Mag-enjoy na rin tayo kapag nanood tayo dito ng movies o kaya kapag nag-games tayo. Okay na rin. Kailangan nyo lang tandaan guys na yung biometrics ito ay PIN, password, face unlock, mga ganun lang, or pattern. Wala tayong fingerprint scanner dito. Ngayon, pagdating naman sa display, meron tayong 8.7 inches TFT LCD, 800 by 1340 yung kanyang resolution, 179 yung kanyang PPI, at 60 Hz yung kanyang refresh rate. So, nandun siya sa pagitan ng 720p tsaka ng 1080p. So, mas mataas siya ng kaunti sa 720p. Ngayon, pagdating sa kulay, okay naman. Yung viewing angles niya, okay rin naman. Hindi naman sobrang nagdi-discolor or dumidilim kapag nagtitil tayo. Yan, konting-konti lang naman. So, okay pa rin. And pagdating sa color production, pwede na rin. And, pero tingnan natin kung pwede pa nating ma-customize yan or matimpla sa settings. Okay, so nandito tayo sa display settings guys. So, meron tayong dark mode para dun sa mga curious lang. Meron tayong eye comfort shield. So, pwede tayong makapag-reduce ng blue light kung gugustuhin natin. Pero pagdating sa pagtimpla ng kulay, wala guys eh. Ayan. Wala. Pwede nating baguhin yung size ng font, pero yung kulay ng buong display, wala. Okay? So, pwede nating ma-customize din yung taskbar kung gugustuhin natin. Pero yun nga, kulay, wala. Ganyan na yan talaga. Pero ang good news naman guys, makakapag-play tayo ng mga HD content sa mga streaming services. Kasi tingnan niyo yung kanyang wide-vine security level. Ayan guys, so malinaw na malinaw. Yan yung kanyang security level ay level 1. So, tingnan natin yung Netflix application para lang makasure tayo. So, makikita nyo guys, dito sa maximum playback resolution guys, hindi lang HD, full HD yung kayang ma-play ng tablet na to sa Netflix. So, talagang mag-e-enjoy tayo sa media consumption. So far guys nakakabilib yung tablet na to kasi ang mura niya, pero wala pa tayong nakikitang compromise eh. Parang sobra-sobra na yung nakukuha natin. Pero pag-usapan natin ngayon yung performance itong Tab A9. So, out of the box, naka One UI 5.1.1 na tayo dito on top of Android 13. Yung kanyang chipset ay Helio G99. Tapos, 4GB ang ating physical RAM at 64GB naman yung ating internal storage. Pero bago natin sabihin na, naku po, 4GB lang. Para sa taong 2024, sobrang baba na yan. Well, I agree naman. Pero guys, ang ganda ng pagkaka-optimize ng Samsung dito sa tablet na to. Ang ganda rin ng implementation nila sa virtual RAM. Kasi ang laki ng performance boost kapag naka-on yung kanyang virtual RAM. Pakita ko sa inyo. So ito guys, dito sa settings sa may battery and device care, hanapin nyo lang yung RAM+. Ayan, pwede tayong mamili between 2 tsaka 4GB of virtual RAM. So sa ngayon, naka 4GB tayo. At tingnan natin guys ngayon, yung difference ng Antutu score kapag naka-on tsaka naka-off yung kanyang RAM+. Okay, so ito guys yung Antutu score natin kapag naka-off or nakapatay yung kanyang RAM Plus or virtual RAM. 373,400
35. So, not bad na, di ba? Yung score na yan, okay na para sa presyo. At considering na Samsung to, naka One UI, naku po, okay na talaga yan. Pero, i-try natin ngayong i-on yung RAM Plus. So, kita nyo naman guys, ang laki nung i-boost ng performance, naging 379,713. And again, minsan ko lang to sasabihin at i-recommend talaga, i-on nyo yung virtual RAM dito sa Tab A9 para mas gumanda pa yung performance niya. Ngayon, pagdating naman guys sa battery consumption, makikita ninyo na pagkatapos ng wildlife stress test natin, 4% lang guys yung nabawa. So, goods na yan. Tapos, pagdating sa temperature, 1 degree lang yung nadagdag sa kanya. So, hindi tayo mag-aalala na baka uminit itong Tab A9. Okay, habang naglo-load tong Asphalt 9, so ito yung sinasabi ko kanina guys. So, ayun, hindi na talaga natatakpan yung secondary speaker, kahit yung main speaker, hindi natatakpan. So, talagang makukuha natin yung full quality nung kanyang mga speaker. So, try natin tong Asphalt 9. Okay, so obviously guys, hindi niya na-generate lahat ng graphics at expected naman na yun. Hindi tayo mag-expect na masyadong malaki sa tablet na to. Pero makikita nyo na smooth naman. Ayan, wala tayong frame drops or lag. Ayan, pero syempre, potato quality na talaga. Pero kung gusto nating mag-games dito, mga casual games lang, pwede naman. Ayan, although hindi ko talaga nare-recommend kasi masyado ng mababa yung specs nito para sa mga heavy games. Pero again, kung casual gaming, pwede na. Ayan ganda naman ng performance. So, try natin sa NBA. Okay, so dito sa NBA Infinite, tingnan natin yung graphic settings na pwede natin gawin. So, naka-ano tayo ngayon? Naka-super resolution. So, nakasagad siya. Although, naka-disable yung ultra, pero may expect natin na nasa 720p yung resolution natin. Tapos, try natin i-super yung kanyang FPS. Tapos, ayan, naka-super. Yung material quality naka-high. Texture super. Specular high. Yan, animation naka-on. Yan. So, almost lahat ng settings guys ay naka-high or naka-ultra. Yan. So, try natin yung performance niya. Okay, una sa lahat guys, hindi ko pa masyadong kabisado yung controls dito sa game na to. Pero damang-dama ko talaga yung 60Hz or 60 FPS na gameplay natin. Tapos, walang lag guys. Ganda ng graphics in fairness dito sa game na to. And, syempre, bottom line, nakaya nitong Tab A9 yung ganitong klase ng game. Ayos. Sorry guys, hindi ko talaga kabisado pa yung controls. Pero again, mag-enjoy kayo. Ganda. Diba? Kaya sabi ko kanina, so far, wala pang nakaka-disappoint na features or aspect itong tablet na to. Pero ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang camera. Okay, so ulitin ko lang guys, yung camera dito sa likod ay 8 megapixels. Sa harap naman, 2 megapixels. So, ito yung selfie camera. Video recording dito sa selfie camera nitong Tab A9. So, makikita nyo ganyan ako ng ganyan. Kasi yung camera niya kapag naka-landscape mode ay nandito sa may left side ko. Yan. So, yun yung medyo downside nitong tablet na to. So, more on portrait mode yung paggamit talaga dito. Dun siya design talaga. Pag naka-landscape mode, tapos nag-video call tayo, ayan, medyo lingon tayo ng lingon ng ganyan. Tapos, 720p 30 frames per second lang. Yung pinakasagad na resolution na pwede nating ma-record dito. Pagdating sa video recording, yung quality niya, ayun lang, hindi ganun kaganda, syempre. Pero, para sa presyo niya, again, acceptable na yan. Ngayon, pagdating naman sa battery, meron tayong 5,100 mAh na battery capacity. At nakita nyo naman kanina dun sa wildlife stress test na hindi ganun kagasto sa battery itong tablet na to. At nag-umpisa ako ng mga 54% siguro or 53% mula nung na-unbox ko to hanggang sa na-fully setup ko. Bumaba siya ng hanggang mga 35%. Mga ganun yung nabawas sa kanya. So, makakaasa naman tayo dito na kung fully charged yung pag-start natin ng paggamit dito, magagamit natin to whole day. Ngayon, pagdating sa charging guys, charge ko siya ng 1 oras at nakapag-charge naman siya ng 50%. So, asahan natin na kung i-fully charge natin from 0 to 100, aabutin tayo ng 2 oras. Okay, so sa tingin nyo ba guys, sulit itong Tab A9 ng Samsung? Comment kayo dyan sa baba.
Ngayon, kung ako naman yung tatanungan ninyo, siguro obvious naman wala pa kanina. Halos wala akong nakitang bad aspect ng tablet na to para sa presyo niya. Ang ganda talaga. Ang ganda ng pagkaka-optimize ng Samsung dito. Yung implementation ng virtual RAM. Goods na goods talaga. Tapos naka-stereo speakers na rin tayo. Pwede tayo maglagay ng micro SD card kung hindi sapat sa atin ng 64GB. At meron pa siyang LTE version para maligyan natin ng SIM card. Ang ganda. Goods na goods to para sa presyo niya. Highly recommended. Kung gusto natin ng isang tablet na maganda yung quality, Samsung, naka One UI. At o nga pala, munti ko na makalimutan, nakatanggap ako ng software update nung sinesetup ko siya. At yan yung isa pa sa mga advantage kapag Samsung. Alam natin na maalagaan tayo sa software update. So if ever guys gusto nyo nang bilhin itong Tab A9 ng Samsung, i-click nyo lang yung link dyan sa description box sa baba. So maraming salamat sa panonood. Para sa sama sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.